Dr. Celestine Rio Tameta. Ang sarap pakinggan, no? Sobrang nakakakilig. Kasi pangarap ko yan simula bata pa ako. Pero sobrang hindi pala madali. Kaya, balik muna tayo kung saan nagsimula ang lahat at ikakwento ko sa inyo. Hi! Good morning. Kita niyo naman sa mata ko. Mamaga pa siya. So, ayun. This is for documentary purposes and to remind myself na kaya ko to. Self-time. Mag-aral ka lang. Kasi hindi ako talaga nakaka-aral dahil pagod na ako sa gym. Pero kayanin mo yan. Ilaban mo yan. Alam na tayo! O ilalaban daw. Sana kaya ko pa talaga. From duty kasi ako niyan. Yung unang video na napanood nyo, isa lang yun sa mga breakdown na naranasan ko dito sa med school. Kasi mahirap talaga, very challenging. Buti na lang may mga kasama ko all the way. Kagaya dito, grabe, naranasan kong magkaroon ng sobrang lalang hair fall dahil sa stress. Dahil din sa stress, nakapagkulay ako ng kung ano-ano sa buhok ko. Kaya naniniwala akong medicine is not for the weak. Kasi talagang ito-challenge ka. Hindi lang physically, mentally, emotionally, lahat ng may as in ita-challenge ka. Dito, mafe-feel mo bobo ka lagi, every time, kasi parang hindi mo pa rin talaga alam lahat, which is normal. So, jumping into med school, I realized na sobrang swerte ko kasi I have my med constants since first year. Nakakapagod kasi, tsaka no man is an island in medicine. Naranasan ko ding tumayo ng ilang oras para sa mga surgeries at hindi kumain buong duty para lang matapos yung mga ward works ko sa hospital. Kaya masasabi ko talagang hindi lang mahirap mag-aral ng medicine, kundi mahirap talaga siya. Buti na lang din, I have solid non-medicine friends. Kasi sila yung nagpaparealize sa akin na there's life outside medicine. Na hindi lang puro duty yung dapat na ginagawa ko, na hindi lang puro pasyente yung dapat na kinakausap ko, hindi lang puro reports at puro aral. There's life outside medicine. Isa rin sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko dito sa med school, yung sumali ng PMSA. Ito yung org sa med school na naging family ko talaga dito. Dito, we do various surgical and medical missions and sometimes we conduct some outreach programs. Sobrang nakaka-refresh kasi this is like giving back or what we call community service. Sobrang saya lang to be in a family na alam mong naiintindihan yung mga struggles mo. Kasama mo sa mga masasayang moments na alam mong lagi kang sasaluhin tuwing kailangan mo, na hindi ka papabayaan. At mga naniniwala rin sa mga bagay na ipinaglalaban mo for a change. Isa sa mga taong nagpupush akin to strive harder. Naging director din ako ng Nature and Environment under PMSA na nag-hone ng aking leadership skills. Nakapag-conduct kami ng hiking with the deaf community in partnership with Kakamay Movement Incorporated. Sa first day, nakapagturo sila sa amin ng basic sign language. And then on the day of the hiking, we did communicate with sign language. Nakapag-tree planting din kami. And here, makikita nyo ang buong team, mga participants na nagsasign ng God Heals We Serve. Very humbling experience. Ilan lang yun sa mga nagawa ko during med school na hindi ko magagawa kung wala yung mga unang taong naniwala sa akin. Yung buong pamilya ko. Kaya sila naman yung ikukwento ko sa inyo. Alam nyo, pag pagod na ako mag-duty o kaya mag-aral, bumababa ako para mag-spend time with my pamangkins. Sarap pala nung may pamangkin, no? Kasi may napagtitripan ka. May mga napapaiyak ka, ganyan. Pero sobrang saya talaga ng bahay namin simula dumating yung 3 bulinggit na to. Tatanungin man ako, ano yung isang salita na talagang na-practice namin sa family namin? Ang isasagot ko ay teamwork. Kasi simula college, na-practice namin yun at nakatapos ako. Si Lola Alds, siya yung nag-aalaga ng pets ko pag wala ako or busy ako masyado. Sobrang swerte ko din sa sister-in-law ko na si Ate Vanessa at sa brother-in-law ko na si Kuya Angelo na super babait at grabe ang support. Yung nanay at tatay ko, sila yung nagbibigay sa akin ng allowance. Sila yung bumabangon ng maaga para gisingin ako.
Ito naman yung ate ko na simula pagkadalaga hanggang may dalawa na siyang anak ngayon, sinusuportahan pa rin ako. Lahat ng kailangan ko simula nung medtech ako hanggang ngayong medicine, siya yung bumibili nun, mapabambang man yan o hindi. At syempre, yung kuya ko na sobrang sipag magtrabaho, kaya napag-aral niya ako from college to medicine. Si kuya yung pinakatahimik sa aming tatlo, pero si kuya rin yung pinaka nag-push sa akin para mag-medicine. Hindi kasi kami mayaman, kaya takot ako nun. Pero siya, pinaramdam niya sa akin na kakayanin namin. Kaya ate, kuya, nanay, tatay, Lola Ads, Kuya Angelo, Ate Vanessa, kay Sir Noah and Claire. Thank you kasi you have been part of this journey. Thank you kasi naniwala kayo sa akin. Tapos sinuportahan niyo ako ng walang katulad. Mahal na mahal ko kayo. Ang daming bumps on the road. Pero kinaya ko kasi madaming naniniwala at nagdadasal at nagmamahal sa akin. Kaya to my younger self, we did it.